Kasi nung una po yata natin ginawa ito, it's for October 13, BARM parliamentary elections, which was rescheduled supposedly ayon sa decision ng Korte Suprema para March 31, not later than March 31, which the COMELEC set ng March 30 sana. Kaya lang because of the districting law, came out late at baka labagin muli natin po yung decision ng Korte Suprema, hinintay na po namin yung Republic Act 12317 which ultimately set this election to September 14. So perhaps, Yusek Joe, third time's a charm. Ito na, this is it. So mukhang yung nakita ko po yung naging topics ninyo kanina, mula kanina umaga, kasama na po yung updates sa BARM preparations, kasama mukhang na-discuss na rin sa elections. Ngayon po, si Deputy Speaker Mastura ay diniscuss yung ating electoral code. Siguro po, hindi ko na pahabain pa ang pag-uusapan po natin paano i-implement ng COMELEC ang Bangsamoro Electoral Code, yung iba't ibang batas, lalong-lalo na yung recent developments doon sa Bangsamoro Electoral Code, yung sa BEC na tinatawag namin, brought about by Bangsamoro Autonomy Act 66, 86, 87, and 88. And of course, Republic Act 12317, na ito na nga po. And by the way, nakikita nyo po sa bandang kaliwa po, yung automated counting machines. Sana po mamaya masubukan ninyo ito, muna kayong umalis, subukan po natin dahil it's fresh off the production line. Meron pong i-deploy ang COMELEC na 5,212 na automated counting machines sa buong BARM. Ang nilis po namin, ayon sa Republic Act 12317 na 6,500, may contingency kami na 1,288 at yung pong 100 plus doon ay gagamitin namin sa roadshows tulad nito. In fact, ikalawa pa lang po ito na makikita sa publiko yung makina na yan. Kung saan, ito na po yung final configuration ng sistema natin. Yung balota pong gagamitin ninyo mamaya, halos yan ang itsura ng balota na gagamitin sa September 14. Ang papalitan na lang po namin yung mga pangalan ng kandidato. At natanggap na rin po namin yan, pangalan ng kandidato, pangalan ng nominado, isineset na lang po namin. Kino-configure na, dinedesign na po yung ating balota para pati magka-match na po sila ng programa, yan na po yung magiging halalan natin. So, okay, it's 89 days till September 14. Sa atin po, iba siguro matagal, pero sa amin po sa COMELEC, napakabilis na niyan. Kaya po ang COMELEC, alam niyo naman po siguro, natinig niyo, no? Sa dalawang halalan na pinaghahandaan po namin ngayon. September 14 BARM elections at November 2, Barangay Sangguniang Kabataan elections. Sabay na sabay po eh. At ang pagitan po nila ay isang buwan at ilang araw lamang. Kaya po hindi pwedeng magpahinga si COMELEC. Kailangan po tuloy-tuloy kami. At ngayon nga po, sabay-sabay, mayroong voter education tungkol sa BARM, may umiikot tungkol sa BSKE at doon po sa field namin, tuloy-tuloy din yung kanilang voter. Tama po, and I fully agree with Deputy Speaker Mastura na talagang ang key po dito, voter education. Kailangan malaman po ng mga kababayan natin para saan ba ang halalan nito. Kasi kung hindi nila malalaman, alam niyo po, makikita niyo mamaya yung complexities na sinasabi po ni Deputy Speaker, sesegundahan po. Medyo complicated talaga. But the COMELEC, in its own way, simplified it to the point na sana makuha ng mga kababayan natin ang sabihin walang masasayang na boto at yung boto nila, talagang gusto nilang botohan. At ultimately, syempre, pagtatrabaho tungkol dito. Next slide, please. Alam naman natin, kasama, 5 lalawigan, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Danao del Sur, Basilan, at Tawi-Tawi. Isang special geographic area kung saan nabuo na po ito, nagkaroon ng plebisito, 8 munisipalidad, at syempre ang Cotabato City. So practically, yan ang mga kasama sa BARM. Next slide, please. Okay. So ito po, minarapat namin isama. Alam nyo, sa buong Pilipinas, there are 7,000 plus. Dati po ang tawag niya ni Geographically Isolated and Disadvantaged Areas, GIDAS. Ngayon po, may bago na namang term, si NAMRIA, si National Mapping and Research Institute. Unserved and underserved areas, UUAs, yan daw po yung bago ngayon. Yan. Nung tinignan namin ang latest na datos dito sa Bangsamoro, hindi po dito kasi nasa Davao tayo, para sa Bangsamoro, meron 312 barangays na tinuturing ng ating pamahalaan na UUAs. So ano mga factors yan? Siyempre, layo, weather condition, transportation, dadagdagan ko po ito, kulang ito. Telecommunications, challenge and difficulties. Walang signal ng internet, walang signal ng cellphone. At in fact, base sa aming pong pag-uulat na natatanggap ng COMELEC, mas prevalent pa nga po doon sa mga dulo, yung ICOMs, two-way radios, mas kesa daw po doon sa radio na nakasanayan natin. Yan.
Tapos, siyempre, dagdag na rin natin dahil nga po sa layo, underserved, unserved, talaga namang natural, tataas ang incidence ng poverty. Mababa po ang level ng educational attainment at maraming vulnerabilities na kinakaharap yan. So, isa po ito sa challenge sa ating lahat. Okay, balik. Next slide, please. Alam naman natin, sa sistema natin, ito nga po, nung una pong binalangkas ang organic law, alam niyo po, kasama ako dun nung sa mga debate. Nung unang discussion po ito, I think Deputy Speaker Mastura po the test of this, hindi ko na matandaan sa hotel sa Makati, sir. Ang dami nating discussions noon. But ultimately, we have to wake up to a reality na teka lang, ang dami na pag-usapan tungkol sa autonomy and independence, but we are still operating under the same constitution. Yun ang malinaw. And because of that realization, grounded ang lahat ulit. Kasi ang dami pong napag-usapan autonomiya. Talagang ang lupit. Alam niyo naman, pag pinag-usapan ng autonomiya. Pero nung mag-ground ang lahat, nag-iisa pa rin ang constitution natin. Iba na yung level ng discussion. At ito, ang kagandahan po sa atin, kaya nga po napakaraming nagsisignify ng interest na mag-observe dito sa magaganap na ito dahil kakaiba We're under a presidential Republican system of government, election at large, and yet, sa isang bahagi ng Pilipinas, merong parlamento. Merong kongreso, nandiyan ang Senado at ang House of Representatives, merong pang parlamento. Kaya po talagang interesado sila sa magaganap sa atin dito. At tignan nyo, sabi namin, pinapaliwanag namin sa kanila, it's under the same Constitution because it's the Constitution itself which granted the autonomy to two. Actually, dalawa po yan Administrative pa lang yung sa Cordillera, pero yung original intent niya, sila, si CAR at si BARM. Dalawa yan. Pero for now, it's BARM. So, discuss na po kanina ni Deputy Speaker yung Bangsamoro Organic Law. Approved on July 27, ratified nito. Next slide, please. We're going fast on this. Na-ratify noong January 21, 2019, panalo ang yes, 1.5 million versus 198,000. Kaya lang, tignan niyo po yung nangyari, medyo peculiar ito. Sa Cotabato City, medyo nagdikit sila, but still, the yes prevailed, 36,000. Kaya ang Cotabato City po, despite being a chartered, independent city, kasama pa rin dito sa BARM. Pero yung Isabela, malinaw nanaig po yung no. Kaya yung silang 22,000 ang nanaig, kaya pong Isabela City ay hindi kasama. Next slide please. May isa pa. I think this is it. Yan. The Sulu na recently dinesisyonan ng ating kataas-asang hukuman dahil nga po ang botohan doon, na-adjudicate din po, 163,000 no versus 137,000 yes. Sabi ng Supreme Court, nag-desisyon sila na hindi sila sasama. Kaya po excluded na muli si Sulu at balik siya sa kanyang dating region. It's Region 9. Next slide. Yeah. Nagkaroon ng second part ng plebiscito. Natatandaan niyo yung nauna kanina. May first part for the BARM at large. Ito po yung para doon sa 67 barangays na nagnanais sumama sa BARM. Kaya lang hindi po silang lahat ay nag-yes. 63 lang po yung nag-yes. Nagkaroon nga po ng malaking problema dito dahil for the longest time, 63 barangays sila. And by the way, yung special geographic areas po ng 63 na yan, medyo peculiar yung kanilang geography. Hindi po sila dikit-dikit, magkakalayo po sila. Kaya po nung binuo ng parlamento yung walong munisipyo, kailangan po talaga maging walo. At ang dami, maging walo sila dahil yung po yung pagkakakumpul-kumpul ng 63 barangays na yan. And then again, ratified na rin po siya. Sila po ay ganap ng mga bayan, munisipyo. Next slide. I think it's in the next slide. There. May 8 bayan sa SGA. So kung titignan nyo po, merong mga bayan, 7 barangay lang, 7 barangay, merong 12, merong 9, pero yan po kasi yung peculiarity ng lugar. Imposibleng mapalaki pa natin dahil paano naman magkakaroon isang munisipyo na yung sunod na barangay niya magkakalayo? Hindi, talagang yan po yung pagkakadikit-dikit. Yan po. So may isa pa rin problema dyan. Ito po ay malamang didesisyonan sa future ng ating parlamento yung kanilang lalawigan pati na rin ng Kongreso dahil hanggang ngayon wala po silang lalawigan dahil nga po sa pagkakalayo-layo. For purposes of administration, ang tawag po dyan is Special Geographic Area at inadapt po yun ng COMELEC. Kaya kahit po kami, meron kaming mga tanggapan, may opisina kami sa 8 munisipalidad na yan, meron po kami parang tumatayong provincial supervisor. Ang tawag na lang po namin doon ay Special Geographic Area Supervisor para lang po ma-manage yung halalan na yan. Next slide please. Okay, Parliament officials, bibilisan ko na lang din. It's a unicameral legislature, 80 members na na-discuss na po ni Deputy Speaker. Sila po ay kibinubuo ng dati
regional assembly. Next slide please. Para mas madaling makita, ito po yung pie chart. So kung saan po 40 yung sa ating political party, pero mukhang mas, Deputy Speaker Sir, parang mas alam po ng mga kababayan natin ang party list, ano? Parang yun po yung nagiging tawag. Para na lang po mas madali nila maintindihan. Sige na, political parties po yan, pero party list sa pandinig nila, okay na po yun. Basta at least malinaw nila ng partido ang ina-elect po nila. 32 mula sa distrito, para rin pong congressman, dahil meron pong 32 districts dyan sa farm, at yung pong 8, kanina mahabdin at nampo po dito yung discussion, dun sa 8 sectoral representatives. Dagdagan ko lang po ng konti. Alam niyo po kasama ang COMELEC na pinagmamalaki namin ang composition ng PAR. In so far, lalong-lalo na as a sectors, alam niyo po kung bakit, ay party list system natin at large sa Pilipinas. Di ba po, yun ay paramihan ng boto. Kung sino-sino, lahat ng sectors, 3 po kasi yan eh. Sectoral groups, yun po yung pare-pareho sila, maaring urban poor, women, mga fisherfolk, mga PWDs. Yung ikalawang grupo is sectoral organizations, grupo ng professionals, pilotos, mga siklista, iba pa, pare-pareho ng hobbies and interests. At yung ikatlo po dyan ay yung political parties, dagdagan mo na yung ika-4, yung coalition of political parties. Meron ba nakareserba sa mga sektor? Wala. Pagdating sa party list, wala po eh. So makikita natin, meron bumubuo para sa senior citizens, minsan nandyan sila, minsan hindi na nanalo. Meron tayo nagdidinig para sa mga veterano. Hindi ko alam kung meron nang nanalo para sa veterans. Pero kung titignan nyo kasi, merong mga sektor talaga na underrepresented. At yun yung idea ng party list. But unfortunately, yung pong Republic Act 7941 ay hindi built at hindi binuo na magkaroon ng reserba sa bawat sektor sana na magkaroon ng representasyon. Ito ang kagandahan ng parlamento ng PAR. Meron po sila sa party list, may district, at merong 8. So ano man po ang maging composition ng parlamento sa mga susunod na halalan, laging merong representation ng more indigenous peoples. 2. Settler communities. 2. Isa ka sa kababaihan, isa para sa kabataan, isa para sa ulama, isa para sa traditional leaders. Laging mayroong representasyon. Yung po yung napakaganda dito. At minsan nga po nabanggit ni Chairman Garcia, sana yung party list din natin nakaset up ng ganun, ano? Meron sa kababaihan, meron sa kabataan. Kumbaga, paglalaban-labanan na lang kung sino mauupo doon sa mga grupo ng mga sektor na yan. At least sa bawat iteration ng ating kongreso, merong representasyon yung sektor. Ma-identify na natin ano ba talaga yung underrepresented sector na sinasabi ng saligang batas. Eh di sana meron nang nakareserba doon. Eh ang nangyari po ngayon dahil election at large, kung sino yung maraming boto, not necessarily representing a particular sector. Pabisan nga po several sectors eh. Pero hindi para sa particular na sector. Sana balang araw maging ganyan din yung party list system natin na may nakareserba na. Nang sa gayon, mas madali po kasi lalo na pagdating sa accountability. Interes ng kababaihan, interes ng kabataan, ba, dapat sinusulong yung representante ng sektor na yan. Eh ngayon po kung sino-sino, ang dami sektor. Kaya di ba, merong isang grupo, ang nire-represent niya, kabataan, yung pala pagdating doon sa kanilang constitution and bylaws, may isa pa pala, young professionals. Di ba? Medyo labo-labo po eh. Kaya sana ma-improve natin ito sa mga susunod. Next slide please. Hindi ko na po natatagalan ito, basta sila po ay maggagawa ng batas, napakaraming kapangyarihan, iiwanan ko na lang po yung slides, yung aking presentation sa Secretariat para kumbaga pang-review na lang natin. But practically, all the powers of Congress, yung Congress na nalalaman natin, that is your parliament. Next slide please. Ito, pakibalikan lang po ng mabilis. Pakibalikan, back, please. Yan. Kung titignan nyo po, nung tinignan namin sa organic law, kung gaano karami ang magiging trabaho ng miyembro ng parlamento, ayan po, umabot sa CCC, nagsimula sa A. Napakarami po nilang trabaho. Kung titignan nyo, at hindi biro maging miyembro ng parlamento, dahil kung titignan mo, pipikit nga po ako, tuturo ko isa, saan ba ako tumama, environment, parks, forest management, pikit ako doon sa kabila, ay kasama yung social welfare, charities and all, ang dami. Napakarami po natatrabahuhin ng ating parlamento. Next slide please. Qualifications. Of course, balik tayo. Lagi pong 5 yan. Sa Pilipinas, huwag niyo pong kakalimutan ito. Paghalala ng pag-uusapan, laging may 5. Ano-ano yun? Citizenship. Pangalawa, age. Ayan po yung age nila.
So at least 25 years on the day of the election, with the exception of the youth, syempre, 18 to 30 dun sa sektor na yan. So nakakadalawa na ako, citizenship, age, residency. Syempre, dapat presidente ka. Pareho dun sa ating local government code, 1 year. Na bago lang naman po isa senador sa constitution. Marami nagugulat. Akala ko po 1 year lang. So no, pagdating sa senador, 2 years. Yan po nasa constitution natin. So yung pang-apat, yung syempre yung registered voter and able to read and write. Yan. So laging 5 yan. Actually may pang-anim po yan. Ang pang-anim dyan, kung itong qualification, dapat possesses none of the disqualifications. Ano yung mga uri ng disqualification? Alam niyo po, pwede itong nakagawa ka ng krimen, ang parusa nun, merong disqualification to hold public office. Lalo-lalo na yung may mga moral turpitude offenses. Meron pang isa, yung dineclare kang feeble or insane na competent authority. Yung mga tinanggalan ng civil and juridical rights, hindi makaparticipate sa gobyerno, hindi makaparticipate sa halalan, whether ikaw ay botante or kandidato. So yan po yung mga disqualifications. So to sum it up into 2, possession of all the qualifications and none of the disqualifications. Tapos kung sa qualification, 5 kagad. Yung 5. Bakit ko po ine-emphasize yung 5? Alam niyo po kasi ang pag-question sa 5, hindi po minsan po inaaway kami sa COMELEC. Dapat COMELEC tinatanggal niyo sila. Ito may question dun sa isa sa 5 o 3 o 2 dun sa 5. Pag yung po kasing qualification ang pag-uusapan, hindi po pwedeng COMELEC. Kailangan po may magsasampa ng kaso na questionin, whether yung 5 na yan o ilan man sa 5 na yan, at COMELEC po yung tatayo bilang korte sa pagkakataong ito. Meron pong pagkakataon na nadidinig kayong motu proprio na COMELEC na case na pinafile. At kadalasan po ito nadidinig nyo, nuisance candidates. Bakit yun ginagawa ng COMELEC? Kasi parte po ng obligasyon namin, pag may determine kami na ang purpose lang ng pagtakbo niya, guluhin ang halalan, lituhin ang botante, whether kapareho ng pangalan, kapareho ng kung ano man, at to make a mockery of the election, walang totoong intensyon na tumakbo sa halalan, kasama po sa obligasyon namin na sampahan ng kaso. Nang sa gayon, maalis po siya. Bakit kailangan siyang maalis? Dahil habang nandyan siya, baka merong bumoto sa kanya at yung true will ng electorate, hindi madidetermine, may naluloko merong nalirin lang. So yun lang po. But dun sa 5 binanggit ko, pag yan ang questionin mo, file ka ng case. It's either a case for cancellation or denial of due course of the certificates of candidacy, kasi practically yung 5 na yan, nandun po yan sa certificate of candidacy at sinumpaan mo yun. And any material misrepresentation doon sa buong COC na yan, cancellation or denial of due course of the COC. Kung merong disqualification, o meron palang deklarasyon ng korte sa kanya, petition for disqualification. Yan po yung kailangan natin gawin. Next slide please. Okay. So ito naman po serial ng pagkakampus ko. Sabi ko nga po dito po sa tandem ng OPAPRO, BIO, PT Foams at ng COMELEC. Sir, third time sa charm. Mukhang decisive. At kami po ay wala nang nakikitang dahilan para ma-postpone pa. So, under Public Act 12317, go na po tayo sa September 14. And in fact, sabi nga po namin sa COMELEC, kung ako po ang magtataya, this is not an official assessment, but kung ako po ay tatanungin ninyo, kami po ay nasa more than 80% sa paghahanda na namin. Ang natitira na lamang namin gagawin, ito, pag-imprenta ng 2.3 million, kaya po namin ang tapusin sa loob ng 3 linggo. Configuration ng makina, ongoing na po. Ongoing na. Sa susunod na linggo ay maaari na namin, baka ilabas na namin yung disenyo ng totoo at aktual na balota sa ating website para makita na ninyong lahat. So ano pagkatapos ng kasunod nun? Training na lamang din po at deployment. Ganyan na lang po ang natitira kay COMELEC sa paghahanda dito. Kaya po kami talaga ano po yun, nabasa na yung aming bukong-bukong, lumublog na po kami dito, tuloy na po sa mata namin ito. At napakalaki po talaga na ng investment ng COMELEC sa halalan nito kung kami ang inyong tatanungin. Next slide please. Basang-basa na po kami dito. Yan. Okay. Kung natatandaan niyo po, bakit ba tayo umabot sa ganito? Dahil nga po, yung unang districting nagkaroon ng temporary restraining order ultimately judged by the Supreme Court as unconstitutional. Hindi ko na po banggitin yung reason, basta sinabi ng Supreme Court unconstitutional.
Alam na po natin lahat yan. So ano pong nangyari doon? Nag-rework ang ating parlamento para magkaroon ng bagong districting law. But unfortunately, yung timelines po na naibigay ng ating Korte Suprema, hindi aabot at mukhang malalabag na naman namin muli yung Republic Act 8189. Yan po yung Registration Act. At ang sinasabi po kasi dyan, dapat 120 days before an election, wala nang galawan ng presinto, wala nang galawan ng teritoryo, wala nang galawan po ng botante. Sa panahon po lumabas yung ating districting law ay pumasok na sa period na yan. At dahil nga po hindi maaring labagin ni COMELEC, hindi lang yung RA 8189 kundi pati yung desisyon ng Supreme Court, talagang nagdesisyon po kami at nakipag-ugnayan kami sa Kongreso at sinabi namin sa Supreme Court, hindi po namin magagawa ng not later than March 31. Hindi namin mako-comply yung decision po dito sa kasong ito. At mabuti na lang po, Congress came to the rescue and Republic Act 12317 was enacted into law, solving everybody's problem. Yes, may pending po sa Supreme Court na case, questioning yung bago nating districting law. But ang sabi nga po namin, until now, wala po kami natatanggap na temporary restraining order mula sa Korte Suprema. And we see it as a good thing. Dahil alam niyo po, ang ginagawa po ng COMELEC, hindi po namin alam kung ginagawa ito ng dating administrasyon ng COMELEC. Pero nung si Chairman Garcia po ang naging head ng COMELEC, pagka po may kasong ganito na pending sa Supreme Court, kami po ay halos weekly nag-a-update sa Supreme Court ng kaganapan sa COMELEC. Why? Hindi po namin ini-impluensyahan sila, hindi po namin itinutulak kung saan mang desisyon papunta o kikiling sila. Ang sa amin lang po, malaman ng Supreme Court yung katotohanan, ano na ba ang estado ng paghahanda ng COMELEC. Kaya nga po kami nagpapasalamat sa Supreme Court. Kung natatandaan nyo, meron po tayong dati na desisyon, Makalintal versus Commission. Hindi. Sa automated elections, na sinabi ng Supreme Court na operative fact, wala nang magagawa, nandyan yung paghahanda. At kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kinikilala ng Supreme Court ang doktrina na yan. Kaya naman po kami, tuloy-tuloy ang pag-update namin sa Supreme Court. Next slide. Yung nabanggit ko kanina, 86 is the districting, 87 and 88 are further amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Nasabi na rin po yata yung Deputy Speaker kanina, wala na yung nota, wala na po yung none of the above. Dahil nung kami po ay nag-inquire sa kanila, lumalabas po ay parang hindi naman po kandidato. May sa isang side ay parang kandidato, but to remove all the questions, tinanggal na po ng parlamento yan para wala ng question. Nagkaroon din po ng pagbabago doon sa sistema ng pagpaparehistro ng ating political parties at mga organizations. Kaya nga po practically, COMELEC went back to the drawing board. Labas po kami ng bagong rules na kung saan nagko-comply na kami sa provisions ng 87 and 88 na bago po yung requirements pagdating sa membership ng ating mga political parties and sectors. At ngayon po, yun na, para magkaroon lang po kayo ng idea. Nasa next slide ba natin? Okay, next slide. Balik natin. Para magkaroon lamang po kayo ng idea, kung natatandaan niyo po, Yusek Joe and Director Wally, nung una tayong nag-usap, ang nagpa-register sa COMELEC ng mga sectors, 8 po, 8. Deputy Speaker po, kung natatandaan niyo po, 1,500 plus. Para sa 8 seats, 1,500 groups ang nagpapa-accredit kay COMELEC, maglalaban-laban sa 8. At doon naman po sa 40 seats sa parties, 300 plus yung naglaban-laban dyan. At nakatulong din po sa amin yung pagbabago sa Electoral Code dahil nagbukas po muli ng pagpaparehistro. Ang kagandahan po dito, para hindi ako magkamali, 13. Yan. Sandali lang po. Okay. Sa naglaban-laban sa political parties, 16 po yung nag-file, nagpa-accredit. Ngunit lahat naman po sila ay nag-grant. May isa na na-deny initially but on motion for reconsideration, nag-grant siya. So lahat ng 16 granted. But for purposes of the September 14 elections, 13 lang po sila sasali. Merong 3 na hindi po sasali. Pagdating naman po dun sa sectoral organizations, yung binabanggit ko kanina, 1,500. Naku, hindi na po sila 1,500. 28 na lamang po yung nag-file. At dun sa 28, 26 po yung nag-grant ni COMELEC.
Isa yung nag-withdraw at therefore dismiss yun, withdraw nila yung petition, at isa naman talaga ay yung na-dismiss na.